Pagtatanggol sa pananampalataya, ang agham ng pagtatanggol sa pananampalataya. Ang salitang apologetics ay nagmula sa salitang Griego na apologia, na ang ibig sabihin ay maglahad ng pagtatanggol. Sinabi ni Pedro, sa halip, kilalanin ninyo si Kristo bilang Panginoon sa inyong puso. Laging maging handang sumagot sa sinumang humihingi ng paliwanag tungkol sa pag-asang taglay ninyo. Ngunit gawin ito ng may kabutihang asal at paggalang, unang Pedro Kapitulo 3 versikulo 15. Ang salitang Griego para sa pagsagot o pagtatanggol ay apologia, kaya sa malawak na kahulugan, itinuturo ng Biblia na ang bawat Kristiyano ay tinatawag na maging tagapagtanggol ng pananampalataya. Bakit kailangan ng pagtatanggol sa pananampalataya? Sa Judas Kapitulo 3, inuutusan tayong ipaglaban ang pananampalatayang ipinagkaloob ng minsanan at para sa lahat ng panahon sa mga banal. At ayon sa ikalawang Korinto Kapitulo 10 versikulo 5, wawasakin natin ang bawat katwiran at ang lahat ng pagmamataas na tumututol sa kaalaman ng Diyos, at sasakupan ang bawat kaisipan upang maging masunod kay Kristo. Sinabi naman ni Pablo sa Filipos Kapitulo 1 versikulo 7 na siya ay masigasig sa pagtatanggol at pagpapatibay ng magandang balita. Inilalarawan sa Gawa Kapitulo 28 versikulo 23 na noong mga huling araw ni Pablo sa Roma, siya ay nagtuturo mula umaga hanggang gabi, nagsisikap na kumbensihin sila tungkol kay Jesus gamit ang kautusan ni Moises at ang mga kasulatan ng mga propeta. Ang pag-aaral sa matibay na pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano ay nagpapatibay ng pananalig ng mga mananampalataya, lalo na sa mga may pagdududa, at naghahanda sa kanila na ibahagi si Kristo sa iba. Ang paglalahad ng mga patunay at makatwirang paliwanag ay mabisang paraan upang maibahagi ang ebanghelyo sa mga hindi naniniwala, dahil nakatutulong ito upang sagutin ang kanilang mga katanungan tungkol sa Diyos. Ayon kay Pascal, ang mga tao ay hindi pinapansin ang relihiyon, kinamumuhian nila ito at natatakot na baka ito ay totoo. Ang lunas dito ay ipakita muna na ang relihiyon ay hindi labag sa katwiran, kundi bagay na dapat igalang at pahalagahan. Ang pagtatanggol sa pananampalataya ay lalong nagiging mahalaga sa mga nakalipas na taon. Mas maraming kabataang Kristiyano ang nagkakaroon ng interes dito, lalo na't madalas silang nahaharap sa mga pagdududa pagpasok sa kolehiyo. Dahil sa pagiging malapit ng mundo, mas madalas na nakakaharap ang mga mananampalataya ng mga tagasunod ng ibang paniniwala, na nagbibigay sa kanila ng pagkakataong ipagtanggol ang pagiging natatangi ni Kristo. Ang pagtatanggol sa pananampalataya at ang aking kwento. Ginamit ng Diyos ang pagsusuri sa mga ebidensya ng pananampalatayang Kristiyano upang dalhin ako sa paniniwala. Bilang isang mamamahayag na may pinag-aralan sa batas at dating hindi naniniwala sa Diyos, labis akong tumututol sa mga kwentong pabula, alamat, at mga pag-asa na akala ko ang siyang bumubuo sa pananampalatayang Kristiyano. Inakala kong puno ng mga pagkakasalungatan ng Biblia, na maraming mapagkunwari sa mga iglesia, at napatunayan na ng siyensya na walang mga pangyayaring lampas sa kakayahan ng kalikasan. Ngunit nang maging mananampalataya ang aking asawa, napagpasyahan kong gamitin ang aking kaalaman upang suriin ng maayos kung mayroon bang tunay na katotohanan ang pananampalatayang ito. Nagulat akong matuklasan na ang makabagong siyensya, mula sa pag-aaral ng universo, pisika, kimika ng buhay, hanggang sa henetika, ay tumuturo sa pagkakaroon ng isang may likha. At ang matibay na ebidensya tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus ay nagpapatunay na siya ang natatanging anak ng Diyos. Inalis ng pagtatanggol sa pananampalataya ang maling akala ko at inakay ako sa krus, kung saan tinanggap ko si Kristo bilang aking Panginoon at tagapagligtas, at naging anak ng Diyos, Juan Kapitulo 1 versikulo 12. Hindi lamang ako ang nakaranas nito, marami sa kasaysayan ang mga dating nagdududa na naniwala sa katotohanan ng pananampalatayang Kristiyano. Isa sa kanila ang manunulat na Ingles na si C.S. Lewis, na nagsabi, halos lahat ng kilala kong naging Kristiyano sa kanilang pagtanda ay naimpluwensyahan ng mga paliwanag na tila may katwiran at katotohanan tungkol sa paniniwala sa Diyos. Nakita ko rin ang libu-libong taong nalilito sa espiritual na buhay na naging tagasunod ni Jesus matapos makita ang mga ebidensyang sumusuporta sa pananampalataya. Ang kahalagahan ng mabuting pagtatanggol sa pananampalataya. May dalawang mahalagang bahagi ang matibay na pagtatanggol, ang paglalahad ng mga tunay na katotohanan at ang pagsagot sa mga pagtutol. Inihalin tulad ng mangangaral na si Mark Mittelberg ang pagtatanggol sa pananampalataya sa isang baterya na may positibo at negatibong dulo.
Binibigyang diin niya ang kahalagahan ng paglalahad ng mga patunay na nagpapatunay sa katotohanan ng pananampalataya, at sa parehong oras ay pagbibigay ng kapanipaniwalang sagot sa mga katanungan at kritisismong pumipigil sa iba na maniwala. Tama lang na hindi naniniwala ang mga tao nang walang sapat na ebidensya, sabi ng tagapagtanggol ng pananampalatayang si Norman Geisler. Dahil nilikha ng Diyos ang tao bilang may kakayahang mga tuwiran, inaasahan niyang mamuhay tayo ng may katwiran at suriin muna bago gumawa ng desisyon. Hindi ibig sabihin nito ay wala ng puwang ang pananampalataya. Nais lamang ng Diyos na magtiwala tayo sa liwanag ng mga katotohanan, sa halip na maniwala ng walang anumang batayan. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores ang nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.